Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Una sa lahat ho, pagpasensya nyo na po. Medyo maingay ho ang audio natin, gawa ng umuulan ho dito sa area namin. Lalakasan ko na lang ho ang boses ko para marinig nyo ho. Maraming salamat po sa lubos nyong pag-unawa. So ito, kailangan po talaga natin itong pag-usapan. At ngayon pa lang mag-isip na ho tayo ng 2,000 pag-iisip. Pero para sa atin na mga may alam na marunong kung ano ho ang tama, hindi na po natin kailangan na mag-isip ng 2,000 pag-iisip. Isang desisyon lang, basta tama ang desisyon natin. Dapat magkaisa po tayo. Dahil napaka-importante ho ng pag-uusapan natin dahil ang nakasalalay ho dito ang ating bansa at ang susunod na mga henerasyon, walang iba kung hindi ang ating mga anak. Okay? Kaya ito ho mga ka-action, no? Confirm na nga, no? O kung sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos na mag-i-endorso nga ho siya ng presidente sa 2028 para pantapat sa dati niyang katandim or ka-unit team na si Sara Los Tallera. So confirm na mag-i-endorso ho ito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito po, nagbigay na siya ng 2 clue. Oo. Kung sino ang karapat-dapat na kanyang i-endorso. Eto, panoorin at pakinggan ho muna natin ito bago ho tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction. Will you endorse somebody, a candidate against Vice President Sara Duterte in the upcoming 2028 elections? I will certainly endorse a candidate in the 2028 elections. Who that is, I cannot tell you because even I don't know. So, maaga pa eh. It's a little early for that. And we don't know. We only have, so far, we have only one person who has thrown their hat in the ring. So, that's we're very, very early on in that process. But of course, I have a political party that I belong to. Though that political party, the PFP, is going to make its alliances with other parties, and how that ends up in terms of the actual joint candidate with other parties, or if not, our own candidate. Of course, many names have been thrown around. Surveys are already being run to compare tandems, this president and vice president against this president and vice president, and looking at the numbers. Well, they're interesting, but I don't know how useful they are, only because it's far too early. And there are so many political events that are still going to happen between now and that time. And so it's very hard for me for myself even to make a decision now. I would say that if I decided now, it would be premature. We have to see how things really shape up. Sa ngayon, puro ano lang eh, puro haka-haka lang. Baka tatakbo si ganito, baka tatakbo si ganyan. And it's not, put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? No, we've not come anywhere near that. So the time will come though, the time will come. And we will provide, at least from a very partisan point of view, we will certainly provide the best candidate to the betterment of the lives of every Filipino. That we will choose the best possible candidate to continue what we have started and to bring even new and hopefully even better initiatives to the development of our country. As a follow-up, Mr. President, So yun na ho mga ka-action, mga kakampeng, no, napakinggan na ho natin si Mr. President Bongbong Marcos. Ako ang psycho ko, ang gusto na i-endorso ni Mr. President Bongbong Marcos yung anti-corruption, for short, good governance. Yun ang gusto niya at ekonomista. Yan talaga, direct to the point na ho tayo. Yan ang gusto ni Mr. President Bongbong Marcos na i-endorso niya. Ngayon mga ka-action, mga kakampeng,
Kasi nagbabasa ho tayo sa mga comment. Marami ho ang nagsasabi din na si Gibo na lang daw sana ang patakbuhin ni Pangulong Bongbong Marcos, no? So, pagdating naman dito kay Gibo, no? In my own opinion, ako po ay saludo kay Gibo Teodoro sa national defense natin, mga ka-aksyon. Kasi alam ko din po, na-obserbahan ko po si Gibo. Oo, siya po ay talagang matapang na ipaglaban ang bansa natin. Oo, yan po. Kung tingnan nyo naman kung gaano siya tumindig sa West Philippine Sea. Yan po ang observation ko kay Gibo. Wala po akong problema kay Gibo Teodoro kung siya man halimbawa ang i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Ngayon, pagdating naman dito, kung halimbawa kausapin ito ni Pangulong Bongbong Marcos si Mayor Leni Robredo, kasi alam naman ho natin na ayaw ni Mayor Leni Robredo ang korap, no? Malinis po ang track record ni Mayor Leni hanggang ngayon at good governance po yan, no? At ekonomista ho ito si Mayor Leni Robredo. Hindi natin sure kung siya ba ang kukunin ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Granting man halimbawa na siya ang kunin ni Pangulong Bongbong Marcos at ang magiging vice halimbawa ay si Gibo Teodoro, napakagandang tandem po yan. Oo, napakaganda ho ang tandem yan. Kasi kung halimbawa tumakbo si Mayor Leni Robredo, yan si Senadora Riza, atras po yan. Hindi naman sila pwede maglaban. Oo. Magpapakumbaba yan si Senadora Riza. Bata pa naman si Senadora Riza kaysa kay Mayor Leni Robredo. Depende lang po yan pag-uusapan. Para sa akin, napakagandang tandem po. Halimbawa, si Mayor Leni Robredo pagka-president, tapos si Gibo ang magiging vice president. Napakaganda ho, no? Alin man sa dalawa ay hindi naman pwede kasi na maging vice president ulit si Mayor Leni. So, yan lang po talaga. Presidente si Mayor Leni, vice si Gibo. Oo, yan, magandang tandem yan, mga ka-aksyon. Perfect na perfect yan para sa akin. Pero kung halimbawa, may pambato man ito, si Mr. President halimbawa sa pagka-presidente, kung halimbawa nga si Gibo, no, ipagpalagay na lang natin si Gibo, no, at tumakbo man ito si Mayor Leni Robredo, pero hindi naman siguro pwede. Dapat talaga isa lang ang pwedeng panlaban kay Sara Duterte kung hindi makonvict si Sara Duterte, di ba? Kasi kung tuluyan ang pagkatakbo niya sa 2028, so kailangan talaga may makukuha talaga na pwedeng pantapat. Ito si Mr. President Bongbong Marcos, may makuha talaga siya na pwedeng pantapat kay Sara Lustayera na makakatalo talaga kay Sara. Oo. Sa tingin ko talaga, makakatalo lang dyan kay Sara. Walang iba kung hindi si Mayor Leni Robredo. Oo. Yan po, mga ka-aksyon. Ano sa tingin nyo? Total, ngayon, alam na natin na mag-i-endorso ito si Mr. President Bongbong Marcos para sa kanyang magiging manok sa 2028 presidential election. Okay? Yan lang ho, mga ka-aksyon. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat ho sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone!